Ikaw, bagay ba sa'yo kainin ang cake ko? Ikaw, bagay ba sa'yo kainin ang cake ko? Akin tong cake. Anong iyong cake? Cake to na inayos ni Papa para sa akin. Regalo ito ng kuya sa akin. Siya ang kuya ko. Akin ang cake na to. Kung kanino ko gusto ipamigay, siya ang kakain. Pati aso namin pwedeng bigyan. Ikaw na pulubi, hindi pwede. Halika, aso, kain ka ng cake. Sobra na to sa pang-aapi. Good family, anong klaseng pagpapalaki meron kayo? At may ganitong malupit na anak? Ano ba tong batang to? Hintayin mo lang, darating si papa ko. Bilisan nyo na at paalisin. Nyo na ang batang pulubi na yan. Ikaw nga ang pulubi. Ano bang karapatan mo na ganyan ang sasabihin mo sa anak ko? Alam mo ba kung sino ang aming dalagang amo? Amo, umalis ka na. Anak yan ang pinakamayaman dito. Pag nagalit siya sa'yo, siguradong malas ka, bata. Hindi ako alis. Nandyan si mama sa loob. Ayokong umalis. Sino ang nang-aapi sa amo namin? Mama. Mama. Umakyat ka, batang pasaway. Sinabihan kitang umuwi, naglalaro ka pa dito. Bilisan mong umuwi. Tunay ba talagang nanay yan? Sa sariling anak, ganyan ka kalupit? Bakit mo pinalo ang anak ko? Maldita ang anak mo, walang modo. Bakit mo pinapalo ang anak ko? Mama, gusto ko rin mag-birthday. Kung sino ka man. Wala kang karapatan ikumpara ang sarili mo sa amo namin. Gusto mo rin pala ng birthday, ha? Sige. Sumama ka na at umuwi. Sa bahay, pipirituhin ko yan. Ipagdiriwang ko birthday mo. Bakit? Araw-araw sinasamahan ni mama. Ang birthday niya, hindi man lang ako naaalala sa araw ko. Ikaw. Lalaban ka pa talaga sa akin. Ikumpara mo pa ang sarili mo sa amo. Grabe, nanay na nga, pero hindi man lang ipinagtanggol ang anak. Tama ka dyan. Puro pera lang kasi iniintindi. Kinakampihan pa ang iba. Halika na. Umuwi na tayo. Hintay. Amo, may aasahan ba talaga? Birthday mo rin pala ngayon. Anak ka lang ng yaya. Pumapareho ang birthday sa akin. Nakakainis. Ziching. Ako ang tunay mong mama. Kahit sariling tunay na anak, hinahangad mong itakwil. Hayan, hindi mo inaasahan. Pinaghirapan mo lahat ng yan. Ganyan din ang kapalit mo. Buti na lang noon, pinalit kita sa Gu family. Ginawa kitang pinakamahalagang anak sa Jincheng. Oo. Tama ang amo. Kami nga, mga kasambahay lang. Nakakatawa, di ba? Hindi karapat dapat na makisabay sa birthday mo. Dahil birthday mo rin ngayon, bibigyan kita ng cake, ha? Ayan, para sa'yo. Ba't di mo kainin? Sis Wang, hindi naman siguro kayong lahat magpapahiya sa amo, di ba? Hindi pwedeng kainin ni Xiaoxi. Sobra na kayong lahat. Kinain na ng aso ang cake. Paano pa kakain ng tao? Na, Marumi na yung cake. ayaw mo. Tutulungan na kita. Mama, ayoko. Kainin mo. Bigay mo sakin. Bilisan nyo, pigilan nyo siya. Papayag ka na lang bang panoorin lang? Habang inaapi si Xiaoxi. Buksan mo bibig mo. Bigay mo sakin. Nakakasuka. Tama, kainin mo. Bigay mo sakin. Grabe naman ang pang-aapi. Anak ng milyonaryo, hindi natin kaya kalabanin yan. Tigilan mo na yan. Bitawan mo siya, mahal. Zihi. Tulungan niyo si Xiaoxi. Huwag niyong sasaktan ang anak ko. Mrs. Huwag niyo pong saktan ang anak ko. Bitawan niyo siya. Hindi ka bagay. Kainin ang cake ko. Kung mahirap ka, kumain ka ng pagkain para sa mahihirap. Lumapit ka dito. Ito talaga ang bagay na dapat kainin ng mga mahihirap. Anong balak mong gawin? Kainin mo na. Hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi mo nauubos yan ngayon. Hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi mo nauubos yan ngayon, miss. Hindi dapat kainin to. Dapat lang na ang mahihirap kumain ng ganito. Anong nangyari sa batang to? Hindi po, hindi ganon, Tia Wang. Hindi ba kayo sa bahay nyo kumakain din ng ganito? Ako. Tia Zhang. Sabihin mo kay papa ko. Ayaw na ni Tia Wang maging yaya. Tanggalin mo na siya sa trabaho. Hindi pwede. Kailangan ko talagang mapanatili ang trabaho na to para makasama ko ang anak ko. Mama, ayoko po. Mama, ayoko po. Ayoko pong kumain.
Hindi ko kayang kainin lahat. Ayoko, Mama. Hayop ka talaga. Tao ka pa ba? Kung nagising lang ako, hindi talaga kita patatawarin. Hindi ka susunod. Ano, matigas ka pa rin. Ano? Ayoko. Bigyan niyo ako ng pagkain. Kainin mo na. Tulungan niyo siya, please. Tulungan niyo, please. Pakiusap, iligtas niyo ang anak ko. Grabe naman to, sobra na. Walang konsensya. Pakiusap, tulungan niyo siya, please. Pakiusap, iligtas niyo ang anak ko. Ubus na dapat lahat ng to. Kainin mo. Pakiusap, please. Iligtas niyo ang anak ko. Sobra na talaga to. Makikinig ka ba o hindi? Mama, nagkamali na po ako. Tia Wang. Ang dami niyong ginagawa. Ang hassle. Idiretso niyo na lang siya. Itapon niyo na dyan. Wag po. Hindi maaari. Wag po, please. Ayoko po. Ayoko po. Wag po. Wag niyong sasaktan ang anak ko. Doktor, pakatawag ng doktor. Wag niyong sasaktan ang anak ko. Mrs. 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 Ubus lahat nito. Kainin mo. Kain. Sige na! Kuya, bakit ka nandito? Anong nangyari dito? Hindi ko alam. Siya ang nahulog. Si Tia Wang tinutulungan siyang. Umaahon palabas. Ganun ba yun, Tiawang? Oo, totoo. Kasalanan ng anak ko, makulit kasi Siya mismo, siniksik talaga ang ulo niya. Hayop ka, bata ka, ang dumi at ang baho mo, lumayas ka nga. Kuya, sa matatanda to, hayaan mo na, tara na. Miss, hintayin mo ako. Sia Oxy. Kasalanan ni Mama, patawad. Mama, sorry, anak. Bunso, ayos ka lang ba? Mama, alam na ni Sia Oxy na mali siya. Sa susunod, hindi na siya magbe-birthday. Hindi na siya kakain ng cake. Bunso, saan ang bahay ninyo? Ihahatid kita pa uwi. Umuwi na tayo. Zihe, bilisan mong sundan si Xiao. Mama, Chelsea! hindi ako mahal ni Mama. Ayaw din sa akin ni Papa. Wala na talagang may gusto sa akin sa mundo. Hindi totoo yan. Hindi ka ayaw ni Mama. Ikaw ang pinakamahal ni Mama. Chelsea, ikaw? Sir, nasaan ka? Gising na si Madam. Sir, bakit ka nandito? Gising na si Madam. Ano, gising na si Mama. Oo, gising na si Madam. Buti naman pupuntahan ko si Mama. May payong si Maymay para sa'yo. Zihi, huwag mong iwan si Xiaoxi, ha? Huwag mong iwan si Xiaoxi. Huwag mong iwan si Xiaoxi. Si Xiaoxi, Maymay, samahan kita maghanap ng mama mo. Pwede ba? Ayaw na sa akin ni Mama. Ayoko na hanapin si Mama. Hindi totoo yan. Walang mama sa mundo na hindi mahal ang anak niya. Talaga ba? Tuto, tara na. Ma'am, normal lang yan sa katawan. Baka hindi pa talaga siya magising ngayon. Honey, gising ka na please. Miss na miss ka na naming lahat. Pasok. Gising na ba si Mama? Bakit di pa rin gumigising si Mama? Hon, tingnan mo. Ito ang tunay nating anak. Anak mo talaga siya. Sino tong batang babae?
Ito ay para kay Ziching. Noong birthday niya, nakilala niya tong batang kapatid. Birthday din niya ngayon. Itong bata, sa itsura ng mata at kilay, parang kamukha ni Sutong. Papa, Gising na ba si Mama? Hindi pa, anak. Mismo na si Mama, Ziking. mabuti na lang hindi pa siya gising. Baka namamalikmata lang ako. Bakit ka nandito? Hinanap ko lang si Mama ko. Si mama ko lang ang nandito. Wala akong anak, na tulad mo. Sino ka ba't andito ka? Ako ang nagdala sa kanya. Ang gabi na delikado para sa batang babae na mag-isa sa labas. Ikaw talagang tigas ng ulo. Sinabi ko nang umuwi ka, hindi ka sumunod. Gala ka pa ng gala, hindi to lugar, para sa'yo. Bitiwan mo, hindi ka dapat dito. Dalhin mo na yung impostor na yan. Umalis na kayo dito. Bahay ko to. Umalis na, bilis, umuwi ka na sa inyo. Anak mo yan. Si President Go. Pasensya na po talaga. Matigas po kasi ulo ng bata, kaya takbo siya ng takbo. Pasensya na po kung nag-abala. President Go, huwag po kayo mag-alala. Uuwi na po kami ngayon. Sasamahan ko na siya pauwi. Han, hindi pwedeng dalhin ang babaeng ito. Ang anak natin, papasain nila si Xiaoxi. Huwag natin silang paalisin, please. Anak pala ni Tita Wang. Napakabata pa niyan, delikado umuwi, nang mag-isa. Dito na lang siya matulog ngayong gabi. Hindi pwede. Salamat, President Go, sa kabaitan ninyo. Pero matigas lang talaga ulo ng bata, kaya gala siya ng gala. Ayun tuloy, sobrang dungis at amoy niya. Uuwi na, lang po kami. Baka istorbo pa si ma'am sa pagpapahinga. Tama. Siguradong puno yan ng mikrobyo. Baka mahawa si Maam. Tumahimik ka nga. Tara na. Hindi pwede. Hindi pwedeng dalhin niya si Xiaoxi. Sutong, gising ka na, please. Tawagin mo na ang doktor. Honey, Mama, Imposible, paano siya majay gising? honey, Anong ginagawa mo? Bakit mo pinakikialaman ang kamay ni Maam? Ang dumi-dumi mo, ang baho mo pa. Huwag mong galawin ang mama ko. Ikaw, batang pulubi. Hindi ako pulubi. Tignan mo nga ang damit mo. Mas madumi pa sa basahan namin. Sobrang dumi mo. Baka kung anong sakit yung dala mo. Huwag mong ihawa. Si Maam. Wala akong sakit. Huwag kayong mag-alala. Pag nagising ako, aalisin ko kayo. Lahat sa Gu family. Lumayo ka sa mama ko. Xiaoxi. Masakit ba? ayos ka lang ba? Ziking. Hindi tama ang ganyang asal. Ba't natatakot lang ako na mahawa sa sakit si mama? Alam ni Papa, iniisip mo lang ang ikabubuti ng mama mo, pero bawal mo tulak ang bata. HMM, oo. Ang arte naman. Bilisan mo na at dalhin ang anak mong marumi. Paalis dito. Oo. Sorry po, President Go. Iaahon ko na siya ngayon. Hindi pwede. Xiaoxi, huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Bitiwan mo siya. Parang sobrang sensitibo ni Maam sa batang babae, Baka makatulong talaga tong batang babae, kay Sutong. Anong pangalan mo? Ang pangalan niya ay Zheng Xiaoxi. Xiaoxi. Ayos. Pagdating mo dito, nag-improve ang sakit ni Maam.
Tita Wang. Mula ngayon, dito na tumira si Xiaoxi sa Gu family. Para maalagaan si Ma'am. Hindi pwede. Pag pinatira mo ang batang yan dito, anong mangyayari? Ayos lang, hindi pwede yan. Narito ang 1 milyon. Regalong pambungan ko para kay Xiaoxi at doble na din sweldo mo simula ngayon. Aba, hindi yata tama yan. Xiaoxi, gusto mo bang tumira sa Gu family at samahan si Ma'am? Xiaoxi, bilisan mo. Sagutin mo si Papa. Sagutin mo na. Gusto ko po. Ayos na ayos. Desisyon na to. President Go, wala namang alam ang anak ko. Baka lalo lang lumala ang sakit ni Ma'am. Huwag na. Lang po. Papa, tingnan mo. Hinahawakan pa ni Mama ang kamay ni Xiaoxi Meimei. Sigurado si Mama ay gusto si Xiaoxi Meimei. Tita Wang, bakit ba ayaw mong pumayag? Hindi mo ba tiwala ang Gu family sa pag-aalaga kay Xiaoxi? Hindi po. Desisyon na to. Ang saya-saya, Xiaoxi. Papa mo siguradong makikilala kang muli. Tita Zhang, ikaw na ang mag-ayos. Opo. Tara na. Sutong, ang hirap mong kausap talaga. Sayang nga lang na hindi ka na talaga magigising. Yung anak mo, siguradong paaalisin ko siya sa pamilya Go. Si Xiaoxi maghapon nang hindi kumain. Siguradong sobrang gutom na siya. Halika dito. Kumain ka na. Tao ka pa ba? Ang tigas nitong tinapay, parang bato na. Paano ba niya ito magagawang nguya? Ito ang paborito ng dalaga, Yang Jiganlu. Tandaan, tapusin muna ang kanin bago dessert. Opo. Ziking, hindi pwedeng ganyan ang pagsalita mo kay Mama Hugh. Hindi ko talaga alam kanino nagmana ang ugali ng batang yan. Ako ba masyadong naging maluwag? Ma, hindi ko na magawang nguyain. Aba, ikaw na talaga ang espesyal. Kung gusto mo, kumain ka. Kung ayaw mo, huwag. Mama, gusto ko rin pong kumain. Kakain ka pa talaga. Ha? Sinasabi ko sa'yo, huwag mong ambisyonin ang buhay na hindi naman para sa'yo. Naintindihan mo ba? Tao ka pa ba? Kung hindi mo lang pinalitan, ang anak ko, may karapatan ba ang anak mo na kumain dito? Anak mo naman ang kumuha ng kinabukasan ng anak ko. Papa, pwede bang sumabay si Xiaoxi kumain kasama natin? Siyempre pwede. Ikaw na ang tumawag sa kanya. Sige po. Xiaoxi, tara sumabay ka na maghapunan sa amin. Ano, hindi yata tama. Kami namang mga kasambahay, hindi dapat isinasama sa mesa ng amo. Okay lang po, Tita Wang. Pumayag naman ang papa ko. Tara na po. Xiaoxi, upo ka na. Bakit po, Mama Hugh? Wala naman. Napansin ko lang kanina. Yung mga mata at kilay ng batang ito, kamukha ng litsura ni Madam nung bata pa. Tama ka, Mama Hugh, kung natatandaan mo hitsura ko dati. Tiyak matutulungan mong makilala ni Guzi, ang anak nating nawala. Kung pagmasdan mo, mas hawig talaga ni Xiaoxi kay Sutong kaysa kay Ziking. Nako, Mama Ho, biro lang po siguro yan. Yung anak natin, parang batang hamog lang. Paano ikukumpara kay Madam? Ay naku, napapaisip lang ako. Pasensya na, Boss Go, naging madaldal ako. Sige, kumain na tayo. Teka, allergic din pala si Xiaoxi sa hipon. Kung masabi niya yon, malamang maalala ni Guzi lahat. Si Zihi ang naglagay ng hipon sa plato ni Xiaoxi.
Ang payat mo masyado, kumain ka pa ng marami. Salamat Kuya Zihi. Pero, hindi ako kumakain ng hipon. Bakit si Oxy, may problema ba? Hindi mo ba gusto ang hipon? Hindi naman. Allergic ako sa hipon. Ay, ang sakto naman. Alala ko yung asawa ko, allergic din sa hipon. Naguzi, mag-isip kang mabuti. Magkamukha kami ni Xiaoxi. Parehong allergic sa seafood. Hindi dapat magduda sila. Kailangan ko talagang mag-isip kung paano paalisin ang batang to. Ang labo naman. Pagdating ng batang to, guminhawa agad ang sakit ni Sutong. Magkamukha pa talaga sila ni Sutong. Kung kainin niya ang hipon. Sakto na may dahilan ako para palayasin siya. Ang bait ni Sir, ikaw pa hinainan ng hipon, tapos ayaw mo pa. Ngayong araw, turuan ko ng maayos. Ang ugaling mo sa pagkain, kainin mo na. Tama na. Kung ayaw ng bata, wag mo nang pilitin. Ikaw talaga. Bata pa nagsisinungaling na. Kung ayaw mo, sabihin mo na lang, ba't mo pa sinasabing allergic ka? Pasensya na Sir. Ako kasi ang nagpalaki sa batang to, kaya naging spoiled. Mapili lang siya sa pagkain, ayaw ng hipon, walang allergy yan. Sinungaling lang talaga. Kailan pa naging sinungaling si Xiaoxi? Ikaw nga, buhay ng anak mo. Puro ka sinungalingan. Hindi ako nagsisinungaling. Mama, hindi ako pwedeng kumain ng hipon. Ako ang nanay mo, hindi ko ba alam kung pwede kang kumain ng hipon? Ngayong araw, turuan ko ng maayos ang ugali mong mapili sa pagkain. Kainin mo. Kainin mo yan. Kainin mo. Bilisan mo, kain na. Kain pa. Lunukin mo. Josie! Papa, anong nangyari sa kanya? Nag-allergy siya. Tita Hugh, mula pagkabata, lumaki ako. Sa pangangalaga mo, ito ay allergy symptoms. Kuha ka agad ng gamot. Nag-allergy nga ang bata. Yung sintomas ng allergy, pareho pa sa asawa mo. Nahihirapan huminga. Nanghihina. Kukuha na ako ng gamot. Sasama na rin ako. Ikaw ba talaga ang tunay na nanay ng bata? Allergic sa hipon ng anak mo, hindi mo alam? Hindi ko rin alam dati. Ngayon ko lang din malalaman, dadalhin ko siya sa ospital. Hindi na kailangan. Masyado ng gabi para sa ospital mayon. Kumuha na si Tita Hu ng gamot. Hindi pwede, kailangan talagang ilayo ang batang to. Kung hindi, malalaman na ang lahat. Sir, ngayon lang talaga ako nakaranas ng ganitong sitwasyon. Kailangan dalhin sa ospital para mapanatag ang loob ko. Honey, wag mong hayaang madala niyan si Xiaoxi. Hindi mapagkakatiwalaan yung babae. Walang mabuting intensyon yan. Hindi dadalhin yan sa ospital. Yung malapit na ospital, kalahating oras pa ang biyahe. Tapos mahirap pa mag-taxi dito. Baka pagdating mo sa ospital, wala nang ulirat ang bata. Tita Zhang, tawagin mo rin yung doktor na nag-aalaga kay Maam, CJ. CJ, Hindi na kailangan Sir, dadalhin ko na siya sa ospital. Tara. Hintay. Sandali. Hindi ba ito yung jade pendant ng kuya ko? Bakit nasa iyo? pendant ko yan. Papa, tignan mo. Totoo nga jade pendant ni Zihi. Di ba para kay Zihi yan? Tignan mo ng maigi. Ito ang iniwan ko para kay Xiaoxi. Ito nga. Yung pendant, mula noong sanggol pa siya. Di ba tinago na iyon? Bakit napunta sa batang to? Ayos ah. Guser, buti nga pinatuloy ka dito. Pinakain pa. Di ko inakalang. Di ko inakalang. Magnanakaw ka pa. Tumigil ka, wala kang karapatan magsalita. Mukha yatang may pendant din ang bata. Pag nilabas ng batang isa pa, yung pangalawang pendant, mahuhuli na lahat. Hindi pwede. Kailangan mag-isip agad ako. Ikaw batang pasaway, nanakaw ka. Na naman ba, madalas na magnanakaw. Ngayon pati gamit ng sir, kinuha mo pa. Tignan mo, paluin kita. Hindi ako nagnakaw. Pendant ko talaga to. Huwag mong insultuhin ang anak ko. Ikaw ang magnanakaw. Ninakaw mo ang buhay ng anak ko. Nagkamali ako ng tingin sa batang to. Akala ko mabait na, katulad ni Sutong. Yon pala, ugali pala, napakasama. Si Aoxi,
ikaw ba talaga ang kumuha ng jade pendant ni Zihi? Guzi, bakit hindi mo na lang pagkatiwalaan ang anak mo, hindi siya magnanakaw ng pendant? Akin talaga to. Nagsisinungaling ka. Itong pendant, iniwan ng mama ko, para sa kuya ko. Paano mo nagkaroon yan? Tama, naalala ko. Noon si Sutong para kay Ziking, naglaan din siya ng eksaktong parehong pendant. Pero pagkatapos ng aksidente noon, nawala na ang pendant. Akala ko napigtal. Noong aksidente, posible bang? Boss, go. Iuuwi ko na siya ngayon, at patuturuang maayos. Sumama ka sa akin. Sandali lang. Nasa akin lang talaga ang pendant ko. Nasa akin lang talaga ang pendant ko. Nasaan ang pendant ko? Kuya, nasaan ang pendant mo? Di ko alam, hindi ko mahanap. Hindi pwede. Imposible talaga yan. Bakit biglang nawala? Ibig sabihin ikaw ang nagnakaw. Ikaw na magnanakaw. Papa, Ayoko sa magnanakaw. Ayoko maging kaibigan ng magnanakaw. Bakit nawala nga ba? Chelsea. Ikaw nga ba talaga ang nagnakaw? Nagkamali talaga ako ng akala. Hindi ko inasahan na ganito ka pala. Ang laki ng pagkadismaya ko. hindi totoo yan, may hindi pagkakaintindihan. Guzi, pwede bang gamitin mo naman utak mo? Tita Wang, ikaw ba ang nagsabing magnakaw siya? Na, tingnan mo ang hirap ng buhay ninyo. Tapos isa pa, may asawa kang lasinggerot sugarol. Siguradong plano ninyong nakawin ang gamit ng anak ng boss, ibenta para may pera. Hindi. Hindi ako. Hindi ko siya inutusan. Marumi ang gawa mo. Malamang pati ang nanay mo, hindi rin mabuting tao. Hindi. Boss Go. Hindi ko talaga siya inutusan. Boss Go. Ang gamot sa allergy. Pag di uminom ng gamot si Xiaoxi, delikado ang buhay niya. Bilis, pulutin mo ang gamot. Bruhang bata. Sabihin mo ng maayos, ikaw ba mismo ang nagnakaw? Hindi ako ang nagsabi sa'yo. Kung hindi mo aaminin, huwag ka nang uminom ng gamot ngayon. Xiaoxi. Xiaoxi, gising na. Huwag mo naman takutin si Mama, Xiaoxi. Guzi, ibigay mo na kay Xiaoxi ang gamot. Pwede ba? Mas mahalaga ba talaga ang pendant? Kaysa sa buhay ng bata, ibigay mo muna ang gamot, pwede ba? Sige. Bakit ka nagnanakaw? Sabihin mo sa kanila, ikaw mismo ang nagnakaw. Wala akong kinalaman. Sabihin mo na. Mama, paniwalaan mo ako. Hindi talaga ako nagnakaw. Hindi talaga ako nagnakaw. Asawa ko. Ibigay muna natin ang gamot kay Xiaoxi. Pwede ba? Pagkatapos uminom ng gamot, saka tayo mag-usap. Kung di ka magsasabi. Parang wala na akong anak na babae. Mama, hindi talaga ako nagnakaw. Guzi, paano mo nagawang makita ang dalawang yaya na binubugbog ang isang bata? Ano pang silbi mo? Tumahimik kayong lahat. Lumaki kang walang pagmamahal ng ina. Talagang gaya ng nanay mo, gaya ng anak. Lumayas kayong lahat. Ikaw na bulag dahil sa galit. Ni hindi mo makilala ang sarili mong anak. Kahit ayaw mo na sa anak mong ito, hindi mo pa rin dapat pabayaan mamatay. Pasensya na, Boss Go. Nagmamakaawa po ako. Patawarin niyo ako. Iuuwi ko na siya. Papatuturo ang mabuti. Boss Go. Pakiusap, payagan niyo akong manatili dito at alagaan si Miss. Ilang taon na akong nag-aalaga sa kanya. Nakita ko siya simula pagkabata. Boss Go, patawarin niyo ako. Huwag niyo po akong tanggalin. Boss Go. Grabe ang allergy ng bata. Kung di uminom ng gamot, baka may mangyaring masama. Mas mabuti siguro, unahin nating ipainom ang gamot. Dahil sa matagal mong pag-aalaga kay Ziking, iba ang problema. Nito, pwede kang manatili. Pero ang anak mo, ayoko na siyang makita ulit. Sige. Iuuwi ko na siya. Tumayo ka dyan. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng ibalik si Xiaoxi. Baka mapatay siya doon. Pendant. Pendant. Tama. Yung pendant ni Zihi, nawala ko na noon pa. Zihi. Nasa damuhan ang pendant.
Zihi. Bilisan mo, hanapin mo sa damuhan yung pendant. Damuhan. Teka lang. Pag nagnakaw ba, basta aalis na lang. Papa, nagnakaw siya, di ba dapat humingi siya ng tawad? Hindi ako nagnakaw, akin talaga ito. Nagdadahilan ka pa. Bilisin mo, humingi ka ng tawad. Mama, wala akong ginawang mali. Akin talaga ito. Hindi ako nagnakaw ng kahit ano. Bakit ako hihingi ng tawad? Tumahimik ka. Pero yung pendant, mula mismo sa iyo yan nalaglag. Nawawala din ng kuya ang pendant niya. Kung hindi ikaw ang nagnakaw, sino nga ba? Nga, sabi na nga ng mama mo, mahilig ka sa nakaw. Siguradong maraming beses ka nang nagnakaw. Si Auxi, mali ang magnakaw. Dapat mong tanggapin ang pagkakamali at humingi ng tawad. Hindi ako nagnakaw. Akin talaga ito. Bakit ba? Walang naniniwala sa akin. Sige. Ayaw mo aminin ha. Ngayon, papaluan kita hanggang aminin mo. Zihi, tingnan mo dali. Andito lang ang pendant. Zihi, Tingnan mo dali. Andito lang ang pendant. tingnan mo. Nahanap na. Zihi, Ang galing. Sa wakas, Nahanap mo rin! Alam kong hindi ganun si Xiaoxi. Sabihin ko kay Papa, hindi si Xiaoxi ang nagnakaw ng pendant. sabihin mo, bilis. hindi ako nagnakaw. Hindi ako hihingi ng tawad. Wala akong ginawang mali. Bakit ako hihingi ng tawad? Ang bata, matigas talaga. Baka nga hindi siya ang nagnakaw. Pero yung pendant ni Zihi, nawawala pa rin talaga. Tama na. Kung ganyan mo paluin ang bata, parang pinipilit mo siya. Si Auxi, bibigyan ka ni Tito ng isa pang pagkakataon. Mag-isip ka mabuti, sabihin mo ng maayos. Ikaw ba talaga ang nagnakaw? Batang pulubi. Hindi ka ba magsasorry? Kung hindi, ipapapatanggal ko siya sa trabaho ng tatay ko, pati nanay mo, mawawalan ng trabaho. Xiaoxi, mag-sorry ka na lang, anak. Kapag nawala kay nanay, ang trabahong ito, siguradong malilintikan siya kay tatay mo. Hindi pwedeng mawala kay nanay ang trabahong ito. Si Auxi, ano na, napag-isipan mo na ba? Ano ba talaga ang nangyari? Magso-sorry ako. Magso-sorry ako. Sorry po. Palayain niyo naman si nanay ko. Pwede po ba? Huwag nang tanggalin si nanay ko sa trabaho. Oh, sige, umalis na kayo. Hindi ko tatanggalin si nanay mo sa trabaho. Tita Wang, umuwi ka na lang muna, at turuan mong mabuti ang anak mo. Opo, Boss Go, sigurado po, pag-uwi ko, itutuwid ko talaga siya. Papa! Nahanap ko na po ang pendant ko. Ito talaga ang pendant ko. Noon, si Sutong naghanda ng 2 pendant. Sabi, tig-isa raw ang mga bata. Pero si Ziking nung bumalik, hindi naman nakita ang pendant. Ngayon, nasa kay Xiaoxi yung pendant. Baka naman noon pa. Kay Papa napunta si Xiaoxi? Umamin na si Xiaoxi na siya ang kumuha ng pendant, umalis na siya. Ano? Bakit? Hindi naman. Nagnakaw si Xiaoxi. Paano niya aaminin yon? Pinilit niyo ba siya? Nawala lang ang pendant ko nung naglalaro ako kasama ang aso. Hindi naman pwedeng si Xiaoxi ang nagnakaw. Ako, paano ko ba malalaman? Siya na mismo ang umamin nun. Papa, totoo pong hindi si Xiaoxi ang nagnakaw. Alam na ni Papa. Nagkamali kami kay Xiaoxi. Papa na ang bahala dito. Kayo muna, umuwi na kayo at magpahinga. Samahan niyo sila pauwi. Opo. Zehi, umuwi ka na rin at magpahinga. Bakit kaya ganun ang ugali ni Ziking? Pero si Xiaoxi, mas kamukha pa niya si Mama. Tsaka may pendant si Xiaoxi, nakapareho ng akin. Wala si Ziking nun.
Ito ang buhok ni Xiaoxi. Mang Li ang tagapamahala. Sir, Buhok ko at ni Xiaoxi to. Dalhin mo na at ipa-DNA test mo. ito. Pinaghihinalaan ko, si Xiaoxi talaga ang tunay kong kapatid na babae. Huwag mo muna sabihin kay Papa tungkol dito. Ako na mismong mag-iimbestiga. Sige, sir. Itong pendant. Ito ba yung iniwan ni Sutong para sa anak nating babae noon? Honey, isa lang to, pero pwede palang pagsamahin. Honey! Honey! Anong kinalaman nito kay Xiaoxi? Kukunin ko na ba si Xiaoxi pabalik dito? Naman, bilisan mong kunin si Xiaoxi pabalik. Honey, kailangan mong magising agad. Aalis na ako para sunduin si Xiaoxi. Lintik na batang yan. Alam pa niyang bumalik dito. Tignan mo kung ano to. Ang batang si Chu ng Chu Group. Di ba bulag na sa isang mata yon? Nagustuhan niya daw, yung mata ng batang yon. 2 milyon. Pasimuno ka. Pinakain pa kita ng ilang taon. May silbi ka rin pala sa wakas. Hayop ka. Huwag mong galawin ni, isang buhok ng anak ko. Ano raw? Pumayag ka na? Siyempre. Isang parte lang ng kornea ng anak mo. Pwedeng-pwede ka nang yumaman. Maging milyonaryo ka. Mama, ayoko po. Ayoko pong maging bulag. Ayoko oh. Ibebenta mo ba talaga? Siyempre. Chu Group, konektado na kay pinakamayamang Go family. Pag sumama ako kay Batang Chu, siguradong yayaman ako. Sino ba ang Chu Group? May lakas silang lumapit sa akin. Pati anak ng Gu family, bala nila? Mama, huwag mo akong gawing bulag. Ngayong ganito na. Wala na rin akong magagawa. Sumama ka sa akin. Halika na. Dadalin kita sa tabi ni Batang Chu. Hindi na sayang ang pag-alaga ko sa iyo ng matagal. Lintik na bata. Mama, ayoko po. Ayoko. Huwag niyo siyang sasaktan. Gusi, Nasaan ka na, Guzi? di ba sabi mo, ililigtas mo si Xiaoxi? Gusi, bilisan mo, iligtas mo si Xiaoxi. Gusi, Halika na. Aba, anak ka ni Sutong. Lahat ng ito, utang nyo to sa akin, magina kayo. Si Xiaoxi nga ba ang tunay kong kapatid na babae? Mang Li, ihanda mo na ang sasakyan. Pupuntahan ko si Xiaoxi para sunduin siya dito. Opo, sir. Halika na. Halika. Dito ka. bitawan mo na ang anak ko. Huwag niyong ilayo si Xiaoxi. Hayop ka. Halika na. Batang Joe, bakit po kayo mismo ang pumunta? Maganda ito. Gustong-gusto ko talaga ng ganito. Malinaw ang mga mata. Pero anak mo yan, kaya mo ba talaga? Oo nga. Makakatulong kay Chu Xiao. Swerte na niya yon. Ibinibenta mo ang anak mo para umangat. May karmang kapalit yan. Ito nga anak mong mismong babae. Kaya mo pa rin ba? Basta't kay Chu Xiao, kapag kompleto ang bayad, isa lang na mata yan. Kahit dalawa pa, ibebenta ko pareho sa inyo. Grabe ka, wala kang konsensya talaga. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos ng operasyon, ibabayad ko agad. Lahat ng pera sa account mo, walang utang, buo ang bayad. Sana huwag mong pagsisihan. Sige lang, imposibleng magsisisi ako. Dalhin na siya. Xiaoxi. Wag, Xiaoxi. Wag niyo siyang dalhin. Mga hayop kayo. Xiaoxi. Wag, Xiaoxi. Zihi. Zihi. Xiaoxi.
Secretary Wen, gaano ba katagal tayo? Malapit na po tayo. Boss, go. Wag, Xiaoxi. Zihi, anak, wag mong takutin si mama. Zihi, may tao ba dyan? Tulong po. May tao ba riyan? Saklolo. Anak, wag mong takutin si mama. Kaya mo iyan. Wag mong takutin si mama. Zihi. Mama! Zihi. Anak, wag mong takutin si mama. Iligtas niyo ang anak ko. Nagmakaawa na ako. Iligtas niyo ang anak ko, please. Iligtas niyo ang anak ko. Pwede ba tulungan niyo kami? Naririnig ba ninyo ako? May nakakita ba? Boss, go. Anong ginagawa nyo rito? May kailangan akong itanong tungkol kay Xiaoxi. Yung tungkol sa pendant, nahanap na ni Zihi yung sariling pendant niya. Ako pala ang nagkamali kay Xiaoxi. Babawi ako sa kanya. Ako na ang sasagot sa lahat ng gastusin niya. At saka, babanggitin ko pa, bibigyan ko siya ng pinakamagandang edukasyon. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng hayaang mahanap niya si Xiaoxi. Boss, go. Si Xiaoxi kasama tatay niya. Lumabas para mamili ng mga gulay. Siguro matatagalan pa sila bago makauwi. Kung gusto nyo, bumalik na muna kayo ngayon. Bukas na lang, sasama ko si Xiaoxi papunta sa inyo. Bakit ang gabi pa sila namili? Oo nga. Kasi naman, medyo may kinita ang tatay ng bata. Gusto lang mag-celebrate, kaya gusto ng masarap na ulam. Sige na. Bukas na lang natin pag-usapan. Boss, go. Ingat po kayo. CJ. Kita naman na may malaking bag ng gulay sa sahig, halatang bagong bili lang talaga. Bakit kaya siya nagsinungaling sa akin? Secretary Wen, ay check mo nga kung nasaan talaga si Xiaoxi. Opo, boss, go. Nakikiusap po ako. Maawa naman po kayo. Iligtas niyo po ang anak ko, please. Iligtas niyo po ang anak ko. Diyos ko, may tao ba dyan? May tao ba? Iligtas niyo po ang anak ko. Diyos ko, nakikiusap ako sa inyo. Ligtas niyo ang anak ko. Binata. Boss, may masama nangyari. Abala ako ngayon, kahit anong kalaking problema pa yan. Pagkatapos ko dito, saka na natin pag-usapan. Chu Xiao. Tama na ang oras. CJ. Simulan na natin. CJ. Ang tagal kong naghintay, mga mata ko. Sa wakas makakakita na ulit. Unahan ko na, congrats Chu Xiao. Good luck sa operasyon mo, Chu Xiao. Malaking nagawa mo. Kapag naging maayos ito, sigurado may gantimpala kagaling sa akin. Salamat, Chu Xiao. Bakit si mama? Hindi pa rin ako sinasagip. Baka ayaw na sa akin ni mama? Saktong nung Leon, ibinuka ang malaki niyang bibig. At gustong kagatin si Tutu. May dumagdag pang si Xingbao. Oh, heto. Sino ang masama? Bakit kayo nandito? Sino ka ba? Naku, Chu Xiao to. Ayaw mo na ba mabuhay? Chu Xiao. Yung tagapagmana ng Chu Group. Hindi. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang susunod, na boss ng Chu Group. Kaya mo bang awayin siya? Hindi ko kaya. Ang tapang ngayon ng Chu family. Ginoong Gyu.
Bakit kayo andito? Anong nangyari sa kanya? Siya. Na-injeksyonan lang siya ng pampamanhid. Kaya nakatulog. Dapat wala siyang mangyari. Kapag may masamang nangyari, siguradong Chu family niyo ang yari. Pinapangako ko, ligtas siya. Walang masama. Chu Xiao. Sino ba talaga yon? Basta-basta mo lang siyang hinayaan umalis. Isang utos mo lang, maaari naming sunduin siya ngayon. Sunduin mo ang tiyuhin mo. Anak mo ba siya? Paano mo napatawag si Boss Gu dito? Boss Go. Si Boss Go nga. Baka nalaman ng Go family, ang tunay na pagkakakilanlan ng batang iyon. Ano kaya talaga? Sinasabi ko sa'yo, kapag nadamay dito si Boss Gu, hindi na kita patatawarin. Hoy, Malanding babae. Ang mura na nga niyang babae. Dinala siya ng Go na yun. Baka alam na ng Go na yun, ang totoo niyang pagkakakilanlan. ano? Guzi, Anong nangyari dito? Boss Go, buti dumating na kayo. Naaksidente na ang binata. Ano? Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyente? Ang pasyente ay nawala ng maraming dugo. Kailangan niya ng dugo. Pero sa ngayon, kulang ang supply ng dugo sa ospital. Walang kaparehong blood type. Bakit hindi agad? Nagtutugma ng dugo. Doktor, hindi maganda ang kondisyon ng pasyente. Kailangan na siyang operahan agad. Ipaalam agad sa ibang doktor. Ihanda ang operasyon. Opo. Ang pasyente ay may RAIN negative na dugo. Sobrang bihira ng ganitong blood type. Wala sa blood bank ng ospital. Ang tawag mang dugo. Bakit kailangan ganito? Ang mangyari sa anak ko. Kung paparusahan man ako ng langit, ako na lang, huwag ang anak ko. Kung ganun, hanapin nyo. Kahit magkano, basta hanapin nyo. Liguanjia. Bakit ganitong oras? Isinama mo pa si Zihi palabas. Boss Gu. Nagpadana test po ang binata para kay Xiaoxi. Kinuha namin ang resulta. Tapos sabi ng binata, hahanapin daw niya si Xiaoxi. Pagkatapos, naaksidente kami. Tinitignan nyo pa. Ang pinaka-importante ngayon, humanap ng kaparehong blood type kay Zihi. Opo, Boss Go. Papa, anong nangyari kay kuya? Ziking, hinimatay ang kuya mo. Ngayon, kailangan lang natin makahanap ng kaparehong blood type kay kuya. Para magising siya ulit. Papa, kukunin ba ang dugo ko? Ayoko, takot ako. Kayo ay magkapatid. Magkadugo sa linya. Hindi pwedeng kumuha ng dugo. Ang batang to makasarili ba o hindi lang malapit kay Zihi? Boss Go. May nakita na po, nakaparehas ang blood type ng binata. May nakita na pong kaparehas, ang blood type ng binata. Kaso, Kaso ano? Sa Gu family, wala kaming hindi nakuha na gusto namin. Ayaw ng tao. kaso si Xiaoxi pala yun. Siya. Hindi pwede. Anak natin si Xiaoxi. Hindi pwedeng ibigay ang dugo para kay Zihi. Huwag kang sumuway, Liguanjia. Ito ang report. Nanahulog kanina. Bakit siya pa talaga? Dahil lang sa pagdating niya. Nagkagulo ang pamilya namin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi lalabas si Zihi. Hindi rin sana siya na aksidente. Boss Go, gusto niyo bang tignan? Tignan nyo na, bilisan nyo. Guzi, tingnan mo lang. Malalaman mo na lahat. Buti na lang gumawa ako ng peking report, Guzi. Hindi mo na kailanman mahahanap ang tunay mong anak na babae. Sabi ko na nga ba? Ang batang yon, hindi anak ni Guzi. Si Ziking lang ang anak ko. Paanong mangyayari yon? Ito. Ikaw sigurado ang may kasalanan dito. Hindi matatag ang kalagayan ng pasyente. Nahanap niyo na ba ang taong pwedeng mag-donate ng dugo? Dalhin niyo si Xiaoxi dito. Kahit maubos ang dugo niya, kailangang mailigtas si Zihi. Xiaoxi, sana huwag mo akong sisihin. Ako ang may kasalanan sa'yo.
Pero ayokong may kumuha sa mga bagay na pag-aari ng anak ko. Guzong, hindi pa rin siya nagigising. Dalhin siya sa loob. Kahit buhay niya pa ang kapalit. Kailangang mailigtas si Zihi. Huwag. Huwag, hayop ka. Hindi pwede. Guzi, hayop ka. Huwag. Paano nangyari ito? Imposible to. Anong nangyari? Mukhang lumitaw sa pasyente. Ang mga sintomas ng rejection. Baka nga talaga, magkapatid silang dalawa. Ano bang nangyayari? Nagkaroon ng rejection ang pasyente. Ikaw. Bakit hindi mo pa isinama ang anak mo at umalis na dito? Simula ngayon, ayokong makita kayo ulit sa Gu family. Ano ba talaga ang nangyayari? Pinaghihinalaan namin na ang batang babae ay anak mo. Iminumungkahi namin, magpad na test kayo. Paano nangyari yon? Nakapagpad na test na kami, hindi siya ang anak ko. Maaaring may naging error, ang resulta ng test. Sa ganitong mga kaso, mas mabuting ulitin niyo ulit ang test. Tama. Guzi. Magpad na test ka pa ulit. Huwag mong hayaan na magkamali ng paulit-ulit. Paano naman ang dugo ng anak ko? May stock ng KF negative blood sa Yuja Hospital. Paparating na. Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin yung gawin ang lahat para maligtas ang anak ko. Opo. Wen Secretary. Ayusin mo pa ulit ang Wen test para sa akin at kay Xiaoxi. At isa pa. Si Wang na. Imbestigahan mo pa siya ng mabuti. Guzong. May isang bagay po ako na matagal ko nang gustong itanong. Ano yon? Noong panahon na iyon, kasama niyo pa si Zing Secretary. Zeng Secretary. Hanapan mo ako ng pinakamagaling na doktor sa buong mundo. Kahit magkanong halaga, kailangan niyang magising. Opo. Umalis siya pagkatapos nun. Nalaman kong siya pala ay kapatid ng asawa ni Wang na. Ano? Mukhang hindi na ito pwede itago pa. Ang anak ko ay si Da Xiaoji. Hindi ko papayagan na bumalik siya at magdusa kasama kami. Ipakat mo sa akin lahat ng nangyaring yun noon. At si Wang na, pati na rin ang asawa niya. Imbestigahan mong mabuti lahat ng yan. Opo. Xiaozang, sandali lang. Anong ginagawa mo? Guzong ang nagutos na ihatid muna si Miss pauwi. Kung gusto mo, bumili ka na lang muna ng mga paboritong snacks ni Young Master para may maiuwi ka sa kanya. Miss, ihahatid na kita pauwi. Huwag mo akong hawakan, ang dumi-dumi ko na. Opo. Miss. Sino siya? Langit. Maawa ka naman sa anak ko. Pabayaan mo siyang magising, please. Hindi ko alam kung si Xiaoxi ay gising na ba. Xiaoxi. Nasaan si Xiaoxi? Ziking. Anak, ito lang ang kaya ni Mama. Lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo. Ayos na ba lahat? Huwag ka mag-alala. Yung batang yon, nilagay ko na doon sa likod ng kotse. Xiaoxi. Xiaoxi, paano nila nagawa sa'yo to? Nagsimula na mag-imbestiga ang pamilya Gu sa atin. Alam na niya na. Si Chen Yan ay kapatid mo. Ibig sabihin, yung plano natin noon, sa aksidente, pati sa pagpapalit ng bata, malalaman na rin yan. Ganito ka-importante. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kung hindi, malalaman talaga yung nangyaring noon para lang kay Ziking. Wala na rin akong magawa ngayon. Pero hindi mo dapat, ibinalot silang lahat. Hindi ko kayang kalabanin ng Gu family. Tao ka pa ba? Hanggang sariling anak mo, ibinilag mo rin. Siguradong nababaliw ka na. Wala na talaga akong magawa, walang-wala na ako. Dahil wala na kong choice. Pati siya, hindi na rin bibigyan ng choice. Gusto kong siya mismo ang pumatay sa sariling anak.
Kahit dumating ang araw, na malaman niya na yung batang yun ay sarili niyang anak, ano bang magagawa? Si Zeking pa rin natin ay magiging anak ng pinakamayaman. Anong balak mo? Anong gagawin mo sa anak ko? Ano ba ibig mong sabihin? Talagang nababaliw ka na. Kapag nalaman ni Guzi, hindi niya tayo papalagpasin, pati si King. Oo, nababaliw na talaga ako. Si Zeking, anak ko siya. Parte siya ng katawan ko. Bilang isang ina, kaya kong ibigay lahat para sa mga anak ko. Anak ko, ang anak ko, wala namang kasalanan. Bakit hindi mo siya patawarin? 7 taon. 7 taon inalagaan ni Guzi, si Zeking. 7 taon, kahit aso, nagkakagaanan ng loob, hindi ako naniniwala na kayang tiisin ni Guzi na iwanan si Zeking. At ikaw rin. Ikaw na demonyo ka. Kasabwat ka rin noong araw. Huwag mong isipin na makakatakas ka. Kailangan mo akong tulungan. Sige. Pangako mo na yan. Basta ibigay mo lang ang pera ko. Noon, nakatakas yung batang yon. Si Chu Xiao, ang daming abala na ginawa sa akin noon. Huwag kang mag-alala. Pag namatay na yung batang yon, kahit magkano, ibibigay ko. Anong balak mo? Anong gagawin mo sa anak ko? Sutong. Kapag namatay na ang anak mo, si Zeking ko, habang buhay ng magiging pinakamayamang anak. Anong sinabi mo? Hindi mo ako anak, may mama ako. Si Ma'am Go ang tunay kong ina. Hindi ikaw na mabahong yaya. Miss. Noon, ako ang nagpalit sa inyo ni Xiaoxi. Ako. Ako pala ang nanay mo. Hindi ka. Hindi kita ina. Ayoko ng nanay na katulad mo. Ayokong mahirap ang maging nanay ko. Lumayas ka. Yan ang bagay sa'yo. Ang taong ganyan, hindi karapat dapat maging nanay. Hindi mo ako matanggap. Hindi mo ako kinikilala. Alam mo ba kung gaano karami ang ginasto ko para sa'yo? Sa huli, ikinahiya mo lang ako. Anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Uuwi na ako sa bahay. Dahil ayaw mo sakin. Wala na akong magagawa. Wag. Lumapit ka pa, wag. Tita Wang, anong ginagawa mo? Paano mo nagawa to sa akin? Sasabi ko ta sa papa ko, papagpaluin ka niya. Ayoko. Kung ayaw mong aminin ako, kapag sumabog lahat, sabay tayong mamatay. Anong ginagawa mo? Anak mo yan. Paano mo nagagawa sa kanya? Ma, anong nangyari sa akin? Bakit ako nakatali? Anong ginagawa mo? Bitawan mo anak ko. Malanding bata. Ngayon, mamamatay ka sa kamay ng tunay mong pinakamayamang tatay. Gusto ko mismong tunay mong pinakamayaman na tatay ang pumatay sa'yo. Bakit? Bakit kahit ang dami kong ginawa, wala pa ring tamang resulta? Gusto ko kayong mamatay lahat. Bakit ang anak mo maginhawa na ang buhay? Pero di pa rin niya kayang patawarin ang anak ko. Bruha, sira ulo ka na ba? Kapag gumagawa ng masama, manahimik ka, hinahanap mo ba talaga ang away? Tumahimik ka na. Kung hindi dahil sa'yo, palaging tamad sa buhay, hindi ko sana ibinigay anak ko sa ibang tao. Walang kwenta kang tao. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Hanggang ngayon, gusto ko nang hiwain ka ng libu-libong beses. Ilagay mo ang kutsilyo. Ilagay mo na.
Ilagay mo ang kutsilyo. Isuko mo na. Ilagay mo na ang kutsilyo. Pwede nating pag-usapan to ng maayos. Dapat mamatay kayong lahat na pamilya. Pero ang anak ko, wala namang kasalanan. Kayong lahat, puro basura. Ngayon, tawagan mo si Guzi. Tawagan mo siya. Buisit na babae. Talaga bang nababaliw ka na? Nasisiraan ka na talaga. Kung si Xiaoxi ay anak ko, eh ano naman si Ziking? Baka naman, nagkamali talaga yung resulta ng test. President Yu, nawawala po si Miss. Anong nangyari? Pinapunta ako ni Wang na sa ibang lugar. Sabi niya siya ang maghahatid kay Miss pauwi. Pero pag uwi ko, isang gabi na, hindi pa rin bumabalik si Miss. Hindi na rin makontak si Wang na sa telepono. Wang na. Hello. President Go. Kung gusto mong makita ang anak mo, maghanda ka ng 50 milyong piso. Pumunta ka sa lumang bodega sa labas ng syudad. Kapag tinawagan mo ang pulis, huwag mo nang asahang. Makikita mo pa ang anak mo. Bibigyan lang kita ng kalahating oras. Kapag lumagpas ka, tapos na. Sino ka ba? Hello. Sumagot ka. President Yu, Sir Guo, lumabas na po ang resulta ng test. Talagang si Xiaoxi. Ay, nasaan ang tao? hindi. Xiaoxi. Ikaw, buwisit kang yaya ka. Pagdating ng tatay ko, hinding-hindi ka niya palalagpasin. Paalisin mo ako dito, mama. Natatakot si Xiaoxi. Huwag mo akong tawaging mama. Pareho kayong nakakadiri ng nanay mo nung bata pa kayo. Wang na. Totoo nga, kahit sariling. Anak mo, wala kang patawad. Kailan ba talaga? Darating ang tarantadong yon? Tumahimik ka na nga. Sobrang mahal ni Guzi ang asawa niya. Sa tingin mo ba, papayag siya na mamatay ang anak niya? Guzi. Guzi, nandito ang anak natin. Bilisan mo, iligtas mo si Xiaoxi. Guzi. Buti na lang dumating ka na, tigil ka dyan. Ilagay mo ang bag, zip mo papunta dito. Nandito na ang pera na hinihingi nyo. Bilisan nyo at pakawalan si Xiaoxi. Papa, bilisin mo, iligtas mo ako. Guzi, bilisan mong iligtas si Xiaoxi. Ililigtas mo na si Xiaoxi. Mama. Guzi. Sa wakas, mayaman na rin ako. Hulihin niyo siya, huwag niyo siyang hayaang makalapit. Lahat ng hinihingi nyo, ibinigay ko na. Bakit hindi nyo pa rin siya pinapalaya? Ano pa ba ang gusto nyo? Sige, huhulaan mo ba? Alin sa kanila ang anak mo? Wang na. Anong ibig mong sabihin? Di ba gusto mong iligtas ang anak mo? Pumili ka ng isa na magiging anak mo. Pumili ka na. Nababaliw ka na. Pumili ka na. Isa lang ang maaari mong piliin. Wang na, huwag kang padalos-dalos. Iligtas mo si Xiaoxi. Si Xiaoxi ang anak natin. Bilisan mo at iligtas si Xiaoxi. Ah, Ziking, Papa, iligtas mo ako. Papa. Pag hindi ka pumili, tutuluyan kong itapon ang pareho sa kanila. Huwag, Guzi. Huwag mong sukuan si Xiaoxi. Piliin mo si Xiaoxi. Papa, ililigtas mo ako. Tulong. Wang na. Pakawalan mo ang anak ko. Nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo na ang anak ko. Kahit ano, gagawin ko. Papa, ililigtas mo ako. Wang na. kalmado ka muna. Magkano ba ang gusto mo? Kaya kitang bayaran. Si Xiaoxi anak mo rin siya. Paano mo nagawang gawin to? Mama, huwag po ganito. Sobra na ang pagkawala ng dugo ng anak mo. Gusto mo bang maubos ang dugo ni Xiaoxi? Nagpapanggap kang maawa ngayon, pero Kasalanan mo lahat to. Dati mo nang isinakripisyo si Xiaoxi dahil kay Zihi. Hindi mo na siya pwedeng isuko ulit. Hindi na pwede. Huwag mo nang isuko si Xiaoxi. Kasalanan ko. Akin ang lahat ng mali.
Babangon ko lahat ng pagkukulang ko. Sa inyo ni Xiaoxi, pakawalan mo sila. Tigilan mo na ang Saturday. Pumili ka na. Papa, iligtas mo ako. Ibaba mo na ako. Tulong. Kaunti na lang ang natitirang oras mo. Bibigay ko sa'yo ang huling 10 segundo. Pili ka na. Juicy, bilis, pumili ka na. 10. Anong gagawin ko? Ano bang dapat kong gawin? Sino talaga ang anak ko? Pinaghihinalaan namin, anak mo ang batang ito. Iminumungkahi namin, magpad na test ka. Paano nangyari yon? Nagpad na. Test na kami dati, hindi ko siya anak, baka may error ang. Resulta niyan, mas maganda pa rin kung magpa-test ka ulit. Siyam. Piliin mo si Xiaoxi. Bilisan mo, piliin mo si Xiaoxi. Piliin mo ang anak natin. 8. Paulit-ulit niyang ginagamit si Ziking upang takutin ako. Ibig bang sabihin, si Ziking talaga ang anak ko? 7. 6. 5. Piliin mo si Xiaoxi. Juicy, piliin mo si Xiaoxi. 4. Sabihin mo na agad. Bilis, Juicy. Pipiliin ko. Sino pipiliin mo? Piliin mo si Xiaoxi. Bilis, pumili ka na. Dalian mo. Tulong. Siya ang pipiliin ko. Siya ang pipiliin ko. Juicy. Juicy, baliw ka na ba? Hindi natin siya anak. Paano mo nagawang piliin ang anak ng kaaway? Ngayon, maibabalik mo na ba ang anak ko sa akin? Guzi. Naranasan mo rin yan ngayon. Hindi pwede. Juicy, wala ka bang isip ha? Kailanman, hindi kita mapapatawad. Galit ako sa'yo. Pakawalan mo na si Ziking. Zinggang, bitawan mo si Ziking. Zinggang, isama mo na ang anak at pera. Umalis na kayo. Bilis. Ano? Si Ziking ang anak mo. Hindi mo inakala no. Si Xiaoxi talaga ang anak mo. Pero, hindi mo siya iniligtas. Hindi pwede. Hindi pwede. Paano nangyari to? Kung hindi ko lang ipinagpalit ang bata noon, hindi sana magiging maganda ang buhay ni Ziking ko. Ikaw. Bakit mo ginawa to? Bakit? Bakit pagkapanganak ni Sutong, nasa kanyang lahat? Samantalang ang anak ko, kasama ko lang naghihirap. Bakit siya napangasawa ang pinakamayamang tao? At ako, kailangan kong pakasalan si Zinggang, isang hayop na katulad niya. Baliw ka na. Ano naman ang kinalaman ni Xiaoxi dyan? Lahat ng hadlang sa anak ko, dapat mamatay. Hindi. Huwag. Huwag si Xiaoxi. Xiaoxi. Hawakan mong mabuti ang lubid. Kailanman, huwag mong bibitawan. Hayop ka. Huwag. Guzi, kapit ka lang. Walang bibitaw, Guzi. Xiaoxi. Noong una, hindi kita nakilala agad ng papa. Kasalanan ko yon. Patawarin mo sana si papa. Xiaoxi. Kapit lang ha. Walang bibitaw, pangako. Sutong, ikaw ang isinilang na mayaman. Habang ako, anak ng kabit. Lahat ng paakit, naranasan ko na. Ngayon, ang anak mong babae, at pati ang asawa mo, pare-pareho ng bagsak. Ano pa ang ipaglalaban mo? Ano pa? Ano? Ikaw pala. Ikaw pala ang kapatid ni Sutong, na ibang ina. Noon pa man. Siya sa pamilya Su. Ina lang. Pero walang pakialam sa pagpapalaki. Ang nanay ko, iniwan ng walang hiya na yun. Dahil doon, napilitan akong magpakasal kay Zinggang, isang demonyong tulad niya. Alam mo ba kung
Ano ang lahat ng tiniis ko? Nang simula, nanay mo ang naglagay ng gamot. Para matulog ang tatay ko, kaya nabuo ka. Dahil doon, nagkasakit sa puso ang nanay ko. Ano bang karapatan mong magsabi ng ganyan? Sira ulo. Kahit na, hindi mo pa rin dapat. Gawin yan sa bata. Pagpatay pa rin yan. Pagpatay. Ano ngayon kung ganun? Sinasabi ko sa'yo, si Sutong, ako ang pumatay sa kanya. Kung hindi ko makuha, sisirain ko na lang lahat. Ikaw ang pumatay sa asawa ko. Ang tagal na ng mga taon na to. Yung asawa mong himbing, lang, vegetative na. Ang dami ko na palang sinayang na effort. Grabe ka, demonyo ka talaga. Kung may sisisihin ka, sisiihin mo na lang ang pamilya so. Hindi nila ako tinanggap, sarili nilang kasalanan yun. Demonyo ka talaga. Guzi, tiyagain mo lang. Huwag mong bibitawan, Guzi. Kung tutuusin, dapat nga magpasalamat pa ako sa'yo dahil nagpalaki ka ng anak ko ng matagal na panahon. Pakiusap, palayain mo ang anak ko. Palayain mo si Xiaoxi. Yan naman ang pinili mo. Araw-araw si Xiaoxi, nasa harap mo lang. Ikaw, ang nagpal-iyes sa kanya mismo. Ikaw, ang sumuko sa buhay niya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ako ang dahilan kaya napahamak si Xiaoxi. Ako ang may sala kay Xiaoxi. Nagmamakaawa ako. Palayain mo na siya. Gawin ko kahit anong gusto mo. Nagmamakaawa akong palayain mo siya. Guzi. Wang na. Palayain mo si Xiaoxi. Pinapangako ko na si Ziking pa rin ang magiging Snow White ng pamilyang Gyu. Simula ngayon, pareho pa rin ang trato ko sa kanya, tulad dati. Hindi ako naniniwala sa mga kasinungalingan mo. Hindi mo palalayain si Ziching. Bakit ba hindi pa ako magising? Kasalanan mo lahat. Kasalanan mo lahat. Magising ka na. Magising ka na. Si Xiaoxi ang totoong kapatid ko. Sir, nagising ka na? Sa panaginip ko, nakita na kinidnap si Xiaoxi. Nasaktan si Papa. Tsaka si Mama. Si Mama nasa tabi lang. Mama! Mama, gising ka na! Nakita ko na si kapatid ko! Mama, gising ka na! Mama! Mama. Mama. Mama, gising ka na! Mama. Madam. Nagising na si Madam. Parang nanaginip ako ng isang napakahabang panaginip. Mama, iligtas mo si Xiaoxi, please. Sabi ni Mang Li, si Xiaoxi at si Ziching parehong kinidnap ni Tita Wang. Ang panaginip ko, nangyari pala lahat sa totoong buhay. Naku, Xiaoxi. Mama mo ito, pupuntahan na kita. Mang Li, ihanda ang sasakyan. Palayain mo si Xiaoxi. Aalagaan ko ng mabuti si Ziking. Ituturing ko si Ziking na parang tunay kong anak. Tama na. Tumigil ka na. Tumigil ka na. Xiaoxi, nandito na si Mama para iligtas ka. Xiaoxi, Mama na ang bahala sa'yo, Xiaoxi. Honey, Paano mo naman magagawang magising? Xiaoxi. Sorry, Xiaoxi, kasalanan ko ito. Late na dumating si Mama. Pinaghirapan ka na naman. Ang dami ng taon. Sa wakas, mabibigyan na kita ng tamang proteksyon. Sa susunod, hindi ko na. Hahayaan pang may manakit sa'yo. Poprotektahan talaga kita. Xiaoxi. Mama. Totoo bang ikaw ang mama ko? Xiaoxi. Ako ang mama mo.
Hindi ko nahahayaan na masaktan ka pa, Xiaoxi. Paano naman posible? Paano ka nga ba nagising? Ang tagal mo nang, nakahiga lang dyan sa kama. Bakit ka biglang nagising? Bakit nung dati, hindi kita pinatay? Ako talaga ang anak ng mayaman. Ako ang tunay na anak ng pamilya Su. Papatayin ko kayong lahat. Guzi, okay ka lang ba? Guzi, anong nangyari sa'yo? Honey. Totoo ngang nagising na. Hindi ito panaginip. Guzi. Guzi, anong nangyari sa'yo? Gumising ka, wag mo naman akong takutin, Guzi. Wag mo akong takutin. Papatayin ko kayong lahat. Ako ang tunay na anak ng pamilya Su. Papatayin ko kayong lahat. Sino mang magtangkang gumalaw sa akin? May pera ako. Basta pakawalan mo ako. Ilan man ang gusto mo, ibibigay ko lahat. Saklolo. Kung babalikan mong manakit, bilisan mo na lang. Pitong taon mong pinahirapan ang anak ko, tapos ganun ka lang mamamatay. Sobrang madali para sa'yo. Gusto mo lang akong pagtawanan. Wala akong ganong interes. Itong sampal na to, 7 taon kong hinintay. Para kay Xiaoxi ang sampal na to. Para kay Zihi ang sampal na to. Paano mo nalaman lahat ng yan? Ano bang balak mo? Sinasabi ko lang, bansa na to ay may batas. Hindi mo ako pwedeng patayin. Akala mo ba katulad mo ako? Nakaya mo pangang pumatay ng tao? Di ba mahilig kang uminom? Ito ay industrial alcohol. Ubusin mo na lang. Tama na. Ikaw ang nagdulot ng aksidente. Nagplano para saktan ang asawa at anak ko. Dinukot mo ang anak ko. Sinaktan mo ang anak ko. Lahat ng yan. Iisa-isang. Susulitin ko sa'yo. Tuloy lang, bugbugin mo pa. Ibuka mo ang mga mata mo, buksan mo ang mga mata mo ng maayos, tignan mo ng mabuti. Hindi ako pipirma. Hindi ako pumapayag. Hindi ko pipirmahan yan. Noong nagmakaawa ang anak ko, sa iyo dati, bakit hindi mo naisip na darating din ang araw na to? Yun. Sa'yo ko na pinapaubaya ang taong ito. Hawakan mo ang kamay niya. Pilitin mo siyang pumirma at maglagda. Hindi pa ako kontento. Anong balak mo? Sutong, wala kang hiya. Bitawan mo ang anak ko. Dahil sa'yo, 7 taon akong nakahiga lang sa kama. Dahil sa'yo, 7 taon pinahirapan. Ang anak ko ng inyong pamilya. May balak ka pangang patayin ang anak ko. May naisip ba kayong kabutihan para sa anak ko? Lahat ng ito, ako ang may gawa. Kasalanan ko lahat. Pero ang anak ko, wala siyang kasalanan. Nakikiusap ako, bitawan mo siya. Akala mo ba lahat ng tao ay parang ikaw? Sobrang lupit. Pati bata, hindi mo kayang palampasin. Pwede kitang bigyan ng pagkakataon. Kung ang anak mo, gusto niyang sumama sa'yo umuwi, pwede ko kayong palampasin. Ziching. Ang mabait kong anak. Tulungan mo si mama. Pwede ba? Tumigil ka. Hindi ikaw ang mama ko. Ako ang tunay na anak ng mayaman. Hindi ko kailangan ng mama na tagapag-alaga lang. Hindi pwede. Ziking. Ako ang tunay na mama mo. Mama, ikaw lang ang mama ko. Ayoko ng iba. Nakikita mo ba, Wang na?
pati sariling anak mo. Ayaw kang makita. Hindi lang ayaw kang makita. Kundi kinamumuhian ka pa. Lahat ng ito, deserve mo. Ziching. Ziching. Mali si mama. Ziking, Ako talaga ang mama mo. Lahat ng ginagawa ni mama, para sa'yo yan. Ako ang tunay na anak ng mayaman, hindi si Xiaoxi. Mama ni Xiaoxi ay tagapag-alaga lang. Ang mama ko, hindi tagapag-alaga. Ayoko sa'yo. Sutong. Grabe ka, sobra mong sinasaktan ang damdamin. Isinusumpa ko. Wala kayong magiging magandang buhay. naglalakas loob ka pang isumpa ang anak ko. Kayong dalawa, bubugin niyo ng todo. Ang ganitong tao, hindi karapat-dapat na mabuhay sa mundong ito. Tama na. Xiaoxi, Mama, huwag mong saktan si Mama. Mama, pakawalan mo si Mama. Xiaoxi. Xiaoxi, Sige na. Ipasa na lang natin sa pulis para ayusin lahat. Guzong, di ba sinabi mong papalampasin mo lang ako? Kailan ko ba sinabi yon? Gusto mo talaga ng mata ha? CJ, ibibigay ko na sa'yo. Sayang lang at ang magiging gamit ng mata mo. Pangtahin na lang sa makina. Guzong, nagkamali ako, Guzong. Patawarin mo na ako, Guzong. Xiaoxi. Sorry. Dahil sa akin. Muntik ka nang mamatay. Tapos na ang lahat. Mama. Maayos kang magbago, dyan sa loob. Xiaoxi. Gusto kong itanong sa'yo. Ziking. Kumusta na ba siya? Sa dami ng taon na lumipas. Ni minsan, hindi niya ako tiningnan. Tama ba? Galit pa rin ba siya sa akin? Ni minsan, hindi niya ako tiningnan. Tama ba? Galit pa rin ba siya sa akin? Siya. nabasag mo na naman ang mangkok. Ako talaga ang princess dito. Gusto kong kumain ng malaking cake. Madam, Miss. Gusto kong kumain ng malaking cake. Sa'yo na to, kainin mo. Maligayang kaarawan. Gusto ko pa. Gusto ko pa. Gusto ko pa. Ako, gusto ko pa. Gusto ko pa. Tara na tayo. Ziking. Kung noon pa lang, hindi mo itinulak si Xiaoxi. Kung ikaw ang nahulog, at napinsala ang utak mo, hindi siguro ganito ang kinalabasan ngayon. Zeking, sabay tayong kumain. Ako lang ang nag-iisang princess ng pamilyang ito. Sana mawala ka na lang. Anong ginagawa mo? Zeking, Ayos lang siya. Mabait din sina papa at mama sa kanya. Mabuti naman. Mabuti naman.